yan na yung korte. As charge of the judgment has been rendered, referred or he is referred to as persons deprived of liberty. So ang tawag pag convicted na, noong una convicted eh. So convict siya. Ngayon ang tawag is persons deprived of liberty. Yan na ang tawag ng bago ngayon. So upon the release ng PDL after silvering niya, kaya tsaka lang man ma-release ang PDL. So yung mga freshmen dyan, so I know na nandyan kayo. So pag ma-serve na ang sentence, meaning ang duration of sentence, tapos na yung mga binigay sa ng korte na i-serve niya yung sentence niya doon sa prisuhan or doon sa jail. So ang tawag sa kanya is graduate of penal institution. So hindi na ex-convict, nung una ex-convict, ngayon graduate of penal institution na. Diba? Social na ngayon. So bakit yan ginawa, sir? Na hindi ba talaga yung pangalan? Hindi na ex-convict, graduate of penal institution na. Kasi sa rights nila. Diba? So may rights man. So siyempre pag may rights, dapat sensitive tayo sa rights ng tao. Kaya hindi na siya tinawag na ex-convict. Kasi nung una, ex-convict ang tawag. Pag pumasok ng mga trabaho, yan, ex-convict yan, patay. Wala na. Imbis na ang trabaho o rule ng community is to accept the convicted, the ex-convict, wala na. Hindi na in-accept. So ngayon, graduate of penal institution. Diba? So pag naka-graduate ka ng 4 years course doon sa loob ng Davao Penal Colony ba or ibang mga priso dyan, mga prison. So graduate ka ng 4-year course, then graduate ka pa ng penal institution. So dalawa ang nag-graduatean mo, di ba? Graduate of penal institution. So yan yung mga norming teachers. Ano yung primary goals of the CGS? First is to protect the members of society. Ito yung sinabi ko kanina. So, pag walang criminal justice system, walang machinery of the government, para ma-enforce or ma-employ ang justice. So, ang iba, talagang gagawin nila ang lahat para lang ma-satisfy. So, in order to protect the members of the society, need natin yung criminal justice system, yung machinery ng government. Then ikalawa, na primary goal ng CGS or criminal justice system is the maintenance of peace and order. So siyempre, pag may criminal justice system, may deterrence on the part of the kanang future criminal, yung mag-commit pa ng criminal, may deterrence sa kanila. Siyempre, hindi na yan sila mag-commit ng crime. So maintenance of peace and order. Secondary goals of the CGS, prevention of crime, siyempre. Suppression of criminal conduct, masuppress siya. Then, review of the legality of our preventive and suppressive measures. Then, review of the legality of suppressive measures. So, prevention and suppression of criminal conduct. Para ma-prevent ang crime. Kasi deterrence eh. Pag nakita nila na talagang gumagawa ng paraan ang government, so may machinery sila na yung mga nakakommit ng crime is talagang bibigyan ng punishment. So, deterrence na yan. So, ma-prevent ang crime. Then, if may crime, at least masuppress ang crime. Ano pa ang secondary goals? Judicial determination of guilt. Actually, trabaho yan ng korte. So, sila yung ma-determine ng guilt. The proper disposition of those who have been legally found guilty. Ano yung disposition nila? Saan na program of correctional administration sila ilalagay? The correction by socially approved means of the behavior of those who violate the law. So ano yung dapat natin i-correct sa kanila? Ano yung programs na ilalagay natin sa kanila? So that is the secondary goals of CGS. Then may philosophical approaches behind criminal justice system. May tinatawag tayong adversarial approach, where the accused is innocent until proven guilty. Yan yung adversarial approach. May tinatawag din tayong inquisitorial
approach, where the accused is guilty until proven innocent. Kabaliktaran sila. So ano ba ang nandyan sa adversarial approach? Nakalagay dito, accused is innocent until proven guilty. Yan ang parati nating maririnig pag mag-aresto tayo ng mga suspect. Siya is innocent pa until proven guilty. So sino ang mag-first na magbibigay ng evidence pag innocent until proven guilty siya? Siyempre, ang prosecutor. Diba? Ang prosecutor. So, sa inquisitorial approach, accused is guilty until proven innocent. Meaning, ang government or ang state, tinitingnan na yung suspect na guilty ka na. So, ang accused lang ang may burden of proof dito. Diba? Sa inquisitorial. So, ang accused ang mag-first na magbibigay ng ebidensya. So, the first who will give evidence or will present evidence sa korte is ang accused dito sa inquisitorial approach. So, ang accused dito. So, di ba? Yan yung kaibahan ng adversarial approach and inquisitorial. Again, ang adversarial, the accused is innocent until proven guilty. Sino ang may burden of proof na first na magbibigay ng evidence? Siyempre, ang fiscal o prosecutor. Kasi, ang accused, sitting free na sila sa adversarial na approach sa criminal justice system. Wherein, innocent man sila. So, hindi na nila i-prove. So, sino yung mag-prove? Yung prosecutor o fiscal. Pero dito sa inquisitorial approach, the accused is guilty until proven innocent. So, sino yung may burden of proof? Yung accused. Kasi, nakalagay din doon, guilty siya. Siya yung mag-provide ng evidence. Uy, Your Honor, hindi ako guilty. Oh, ito yung evidence ko. Oh, yan yung inquisitorial approach. Yan yung kaibahan nila, adversarial and inquisitorial. Again, adversarial, accused is innocent until proven guilty. So, meaning, ang magbibigay first ng evidence is ang prosecutor. Ang inquisitorial, the accused is guilty until proven innocent. Sino yung magbibigay first ng evidence or may burden of proof dito? Ang accused. Kasi guilty sa daan. So, yan yun sila. Due process of law. Dito pa tayo sa pinunin ang property niya or yung liberty mismo, hindi siya makalabas, wala siyang freedom without due process of law. So, pwede siya basta may due process of law. Pag walang due process of law, hindi siya pwedeng i-admit doon sa prison. Hindi siya pwedeng pagbintangan. Dapat may due process, may procedure. Kaya nga, as you can observe, during arraignment, di ba? Saan ba yung arraignment na time? After na, for example, na-raffle na ang case. So, may jurisdiction na. So, once we say jurisdiction, the authority to trial the case. So, ang judge, so, ikuan niya nila. Kakandak sila sa arraignment. Ilalagay sa arraignment or mag-a-arraign ang judge dyan. So, pag absent ang fiscal during arraignment or prosecutor during arraignment, so, violation na yan ng due process kasi siya yung nag-a-accuse Siya yung nagbigay ng information, nag-accuse sa suspect mismo na siya ang nag-commit na crime based on the facts na isubmit ng station. Then, based upon sa elements of the crime, nakita niya, may probable cause talaga. So, kailangan pumunta siya. Kasi, pag hindi siya pumunta doon sa arraignment, so patay siya. So, violation of due process of law. Okay pa ba tayo dyan? Kuan pa ba? Makita pa ba ang kuan? Baka hindi na makita. Kasi walang internet. Okay na yan. Okay, good. So, alam niyo yung due process. So, due process of law. Need ang due process. So, first pa tayo sa first pillar pa tayo. So, according dito sa PPT, as you can observe, hindi nyo ma-observe sa TikTok, ang law enforcement daw is the initiator. So, meaning, sila ang mag-start. The prime mover of the criminal justice system. Bakit?
Sila man yung mag-detect ng crime. So, sino yung mag-detect ng crime? Sino yung mag-aresto ng suspect? Siyempre, ang law enforcement or police. So, pag wala silang ma-aresto, wala silang ma-detect if may crime na nag-exist. So, siyempre, in domino effect, walang prosecution. Walang tatrabuhin ang kanang prosecution. And then, ang korte, wala. Di ba? Pag hindi maka-file ng information ang prosecution doon sa korte, wala. Walang trabaho ang korte. Di ba? So, pag hindi bigay ng judgment or final judgment ang korte, then hindi makabigay ng punishment. So, wala din trabaho ang yung sa correction. So, siyempre, di ba? Alangan naman i-commit nila ang tao na walang order ng korte. So, order man yung korte. So, meaning, pag walang ginawa ang law enforcement, domino effect, wala din magagawa yung prosecution, korte, correction. Siyempre, ang community din, walang magawa. So, ang law enforcement is the initiator or the prime mover of the criminal justice system. Sila ang mag-i-start, sila ang magdi-detect if may crime or wala. Sila ang mag-identify if ito is crime or hindi. So, pag police kayo, pag law enforcement kayo, or any other law enforcement, dapat marunong kayong mag-identify if this act is crime or hindi. Diba? Or may nagawa siyang wala siyang nagawa because imbis na nagkuman ang batas na gawin niya to, wala siyang ginawa. Failure to do what the law requires. Sino yung mag-identify? Ang police. So, siya yung initiator and the prime mover of the criminal justice system. Nakunin. So, this pillar of the CJS, kaning law enforcement, involves the prevention of love. Prevention of love. Prevention of the commission of the crime. Grabe, love. Prevention of love. So, i-prevent ang love or i-prevent ang crime. Di makita ang comment, di ba? Kasi na ay magtanong dyan. Kaon ka na ba, love? Kaon ka na ba, love? Nag-produce ko. Bro, pumanising mo siya yan. Ay, kabala ka kay 18 days mo. Grabe sila ka, itong mga mabalasik ko. Masig alam. Grabe ka. Religious kayo. Naagig ba? Walang tanong. Sige. Proceed tayo. Ano pa? Prevention of the commission of crime. Sila yung in charge. So, magbibigay yan sila ng mga program. Gagawa na sila ng mga intervention. Program para ma-prevent ang crime. Intervention para sa reactive policing. Wherein, pwede nilang madakip ang tao. Diba? Ganyan ang ginagawa ng law enforcement. So, ano pa? And protection of life. Secure. Protect ng life. Liberty and properties of the citizen. Yan yung trabaho ng law enforcement. Specific duties. So, pag i-deep dive pa natin to sa specific duties nila, sila yung mag-investigate ng crime. Sino pa? Arrest ng suspect. So, siyempre, pag ma-investigahan ang crime, so, ma-identify ang suspect, locate the suspect, then arrest the suspect. Ano pa? Refer the case and the suspect to the public prosecutor. Ang term na ginamit, tandaan nyo to, sa mga freshmen, siyempre, i-discuss to ng mga instructor nyo, at least advance na kayo. Tandaan nyo to, refer the case of the suspect mismo to the public prosecutor. So, meaning, hindi nagfa-file ng kaso ang police or ang law enforcer. Tandaan yan. Pati yung mga second year, third year, fourth year, tandaan yan. Hindi nagfa-file ang police doon sa korte. Sino ang magfa-file? Ang prosecutor. In-endorse mo lang or ni-refer mo lang ang kaso doon sa prosecutor. Kaya nga, sa case folder, sa first na page dyan, may referral. Kasi refer lang. Tandaan, hindi repair. Refer. Diba? Referral. So, tandaan niyo na.
kailangan alam niyo yan. Pag criminology kayo mga freshmen, dapat alam niyo yan. Kasi tatanungin yan ng mga parents niyo. Kumusta anak? Ano daw ang crime? Diba? Ano ang criminal? Ano ang proseso? Siya ba yung ang pulis ba yung magfa-file ng kaso? O hindi ah. Hindi ang pulis ang magfa-file ng kaso. Dapat alam niyo yan, di ba? So, kuan yan. Basic yan. So, minsan sa board exam, naanad yung iba. Kasi magagaling ang mga review center ngayon eh. Mga magagaling din. The broadcast is waiting for signal. Tika muna. Nawala ba yung signal? Nawala bang signal? Or may yan pa? Mayroon na. Nandiyan na. May ginuangan kaning kano. Ang kod siguro. Sige. So, tanong dyan sa FB. Tanong sa TikTok. So, investigate crime, arrest the suspect, refer the case of the suspect to the public prosecutor. Tandaan na, mga freshmen, second year, third year, fourth year, pati itong nag-review, hindi nagpa-file ng kaso ang polis. Hindi nagpa-file. Ano yung tinatrabaho nila? Nag-investigate lang, nag-predict ng crime, then refer the case to the public prosecutor. Sir, bakit refer? Sila yung gumagawa ng mga case folder, i-refer nila doon sa prosecutor. Kasi ang prosecutor yung gagawa ng information. Pag may probable cause, then i-file doon sa korte. So meaning, ang prosecutor ang mag-file sa korte. Tandaan yan. Basic na basic. Sa pagka-basic, nawala sa mind. Kasi ang nakita nila, ang mga review center, magagaling. Magagaling naman talaga ang mga review center. Magagaling naman talaga ang mga reviewer, mga lecturer. Ang problema lang, na condition sa mind ng mga reviewer or ng mga bata na kailangan nilang mag-advance. Alam na nilang advance, pero yung basic is nakalimutan. Huwag kalimutan ang basic. So, premier law enforcement agencies, itong mga PNP, NBI, at BIR, sila yung kadalasan na makita natin. BIR kasi in a sense na parating tax. So, ini-enforce talaga ang tax sa atin. Other law enforcement agencies, nandiyan yung mga PCG. Ang mga freshmen, tingnan nyo to. Hindi lang police ang krima. Yung sa iba, yung mga hindi nakakaalam sa crime. Yung mga basher sa crime. Tingnan nyo. Yung nagsabi na pag ganyan-ganyan daw, patraining-training, pero pag police, mo daw kurakot. Corruption na daw. Hindi naman police lahat ang crime. Iba ang crime, iba ang police. So, pag crime ka, hindi ibig sabihin na police ka na. Pag criminologist ka, hindi ibig sabihin na police ka na. Marami kang pupuntahan na trabaho kasi we have a diverse learnings. Iba't iba ang iniisadihan namin. Hindi lang pagpulis. We studied different sciences. Hindi lang kami criminology, but criminology kami. Because we have different topics, different sciences na dapat i-absorb sa utak namin. So, yung nagmamaliit sa crime, unggoy kayo. Bakit unggoy? Hindi naman kailan ko na unggoy, mas bright pa nga unggoy. So, unggoy kasi, without knowing or understanding the topic, yung korso, nagbabash agad. Huwag magbash. So, hindi basta-basta ang crime. So, ito ang papasukan ng crime. Hindi lang police, hindi lang NBI, hindi lang BIR, pwede siya sa Philippine Coast Guard, PCG, pwede siya sa PPA, yung sa Philippine Ports Authority, pwede siya sa Armed Forces actually, sa AFP, pwede siya sa Anti-Money Laundering Council, yung nagtatrabaho o nag-iimbestiga sa money laundering ng mga kaso, sa Philippine Drug Enforcement Agency, sa PDEA. So, may kuha naman gawin si
Si Soto. Si Soto ba? Si Senator Soto na gagawa siya ng Presidential Drug Enforcement Agency. Ano yung PDEA? Anong trabaho ng PDEA pag gagawa sila ng Presidential Drug Enforcement Agency? PDEA pa rin, pero hindi yung Philippine Drug Enforcement Agency. Ano ang kaibahan? Ano yung benepisyo? Ano yung advantage? So, more on drugs yan sila. So, yung RA 9165, sa hindi nakakaalam, drugs man yan, di ba? Reduced drugs law. So, ito yung ini-enforce nila. Yung mga dinidetect nila if may violations of that law. PDEA. Bureau of Immigration, other law enforcement agency din sila. So, Bureau of Customs, BOC, Philippine Center of Transnational Crime, din Anti-Terrorism Council, ito yung mga other law enforcement agency. Ito rin ang pwede na ma-employed ang mga criminologist, diba? May NICA pa tayo, diba? National Intelligence Coordinating Agency. Sila yung nagbibigay ng mga source of information sa different intelligence unit. May MMDA tayo, Metro Manila Development Authority. So, SEC, diba? Nag-enforce din yan sila. Land Transportation Office or LTO. DOLE or Department of Labor and Employment. Nag-enforce yan sila. Bureau of Fire Protection, BFP, mga bumbero, BGMP. Yan yung mga other law enforcement agency na pwede nating sudlan, pwede tayong ma-employed. Diba? So, proceed tayo sa functions of the law enforcement. Ano yung functions of the law enforcement? To prevent criminal behavior, to reduce crime, to apprehend or arrest offenders, siyempre, to protect life and property, to regulate non-criminal conduct. First is prevent criminal behavior. How to prevent criminal behavior? To deter others if may maaresto sila. To reduce crime, di ba? To deter din kung may aresto. Para yung krimen, imbes na lumobo in that part or area, so mawala na o ma-prevent na. Kasi pag makita nila, for example, makita nila na nag-enforce talaga ng batas ang law enforcer, so hindi yan sila basta-basta mag-commit ng crime in that area. So, ma-reduce ang crime. To apprehend or arrest offender, for example, reactive policing, meaning nandyan na or nag-exist na ang crime. So, i-apprehend mo na lang. Or, protect life. So, sa mga freshmen, ang arrest is taking of a person into custody in order that he may be bound to answer for the commission of an offense. So, meaning, kinukuha siya, diba? So, into custody para mapugos siya or bound siya to answer for the commission of the offense. That is arrest. So, pag hindi niyo alam, mga freshmen, basic yan, arrest. Yan yung taking of person. Kukunin ang tao para maka-answer siya for the commission of an offense. Para may karapatan siya na maka-contradict o maka-answer sa accusations against sa kanya. Then ano pa? Protect life and property. Tandaan to. So, protecting life and property. Siyempre, ito yung talagang asset o nandyan sa mga tao, their life and property. So, pinoprotektahan yan ng law enforcement agency. Then, to regulate non-criminal conduct. To regulate para itong conduct or behavior ng tao is non-criminal. Mo-follow sila. So, ito yung mga evolution of police service. So, actually, hindi na ito makuha sa review, pero sa mga freshmen dyan, so may Spanish period tayo. So, na-start itong Carabineros de Seguridad Publica or Corpo de Seguridad Publica. So, hindi ito malabas sa exam. But, sa mga freshmen, at least makita ninyo yung mga history, bakit may law enforcement. Then, may guerrilleros din. Quadrillero. This was a body of Royal Police. Yung una. Then, may Guardia Civil pa. Itong national itong Guardia Civil. Yung una itong panahon pa rin. Then, importante, the Republic Act 6975. Wherein, sa Republic Act 6975, dito natin makikita that the PNP or the DLAG, nandyan sila. Nandyan create yung PNP, BFP, at BGMP. Otherwise known as
yung bureau or tri-bureau na tinatawag natin na parating ma-employed yung mga criminology. Then, sa PNP, sa RE 6975, nabuo yung PNP. Wherein, ang PNP is national scope and civilian character. Sir, bakit tinatawag silang national scope and civilian character? National, oh, sure. Please share. Dahil di ka pangita na man. O, katong mga gapangita, no? Oo. Na mga, marami kayong bayad sa review center. O, ito, libre. Libre yan nga. Libre na sinishare ang concept ng Concept talaga. So, meaning, hindi lang binabasa. concept lang ang dapat kailangan sa review. Concept ito. At ikaw na bahala para Ikaw na bahala sa remembering. or I-maximize or expound. expound yan. Okay. Share. So, ito yung PNP, Philippine National Police. National scope, but civilian in character. Tinawag silang civilian in character in a sense that they are not belong na sa Armed Forces of the Philippines. Hindi na sila sundalo. So, meaning, ang makikita kasi nung una, pag civilian ka, pag sundalo, especially yung mga Philippine Constabulary nung una, so wala pa yung RE 6975, ang makikita nila na abusive yung sundalo, ganito ang sundalo, di ba? Hindi natin pwedeng kuha ng sundalo, di ba? So, talagang disiplina ng sundalo. So, nawala na yon na part sa police, wherein civilian na lang ang karakter sa police. Uniform personnel siya, but his character is civilian. Ano yung dahilan bakit civilian ang karakter na? Para mapalapit ang police doon sa community or mga tao. Kasi pag hindi mapalapit ang police sa mga tao, mawawala yung trust. Kung mawawala yung trust, so siyempre pag may arestuhin ang police dyan sa community, so hindi magko-cooperate ang community sa kanya. So that's the reason why naging civilian in character ang police. A law enforcement agency under the operational control of the DILG itong police. And administrative control and operational solution on NAPOLCOM. Tingnan nyo to pag operational control ang DILG. Pero if both the administrative control and operational hindi na pala operational control ang NAPOLCOM. Ang NAPOLCOM is operational supervision lang. Supervise lang, di ba? Ang administrative yung kinokontrol niya. Sir, ano yung kaibahan ng administrative and operational? Maraming nahirapan sa RIA because hindi nila alam mo yung mga kaibahan. So once we say administrative, more on the budgeting, more on the personnel, more on focus sa mga tao mismo. Budget, sa finance, sa logistics, yan yung sa administrative. Meaning, they're not focused on the goals and objectives sa kanila. So, hindi yan sila focus sa goals and objectives. Saan sila focus? Yung sa mga tao. Administrative yan. So, meaning, sa law enforcement agency, sa PNP, ang DILG is may operational control. So, lahat ng goals and objectives, crime prevention, maintenance of peace and order, yan lahat, suppression of crime, yan lahat is kinokontrol ng DILG. So, once we say control, meaning may kakayahan sila na pwedeng i-correct if align pa ba sa goals and objectives yung ginagawa ng police. So, operational control. And administration control. Administrative. So, both operational at administrative, may kakayahan ang DILG dyan sa police. Pero sa operational control na sa DILG. But sa NAPOLCOM, administrative control. Meaning more on the tao. So, may lisensya bang tao? May kaso ba ang tao? Yan yung trabaho sa NAPOLCOM. More on focus sila sa tao. But, supervise lang sa operation. Kaibahan ng administration and operation, tandaan, kahit saan, itong term na administration and operation, makikita to. Ano ba ang kaibahan? Kahit nga sa rank ng police, sa structure ng rank ng police, di ba? Once may chief, may may deputy administration and operation.
So, ang kaibahan talaga ng administration and operation, tandaan nyo to, isulat nyo, operation, yung mga crane dyan, na freshman. Tandaan nyo to. Administration, focus sa tao. Personnel. Di ba? Budgeting. Yung sa mga post-decor, planning, organizing, staffing, directing, controlling, focus sa tao. Administrative yan. Pero pag operation, focus sa goals and objectives of the police station or the organization. So, yan yung operation. Parang, paano ba? Operation Tuli. Diba? Focus sa goals. For example, ang goal ng local government is magpatuli sila, diba? Ginagawa nila. For example din, yung sa checkpoint, sa police, diba? Ang goal nila for the maintenance of peace and order or ma-apprehend ang criminals. So, ma-prevent ang crime. So, nagkakandak sila ng checkpoint, nagkakandak sila ng bakasita. So, yan yung kaibahan ng operation and administration. Dapat nyo alam yan. Para if tatanungin sa board exam, din kahit anong tanong, alam nyo yung kaibahan nila. Simple, kaibahan. Then, according sa Section 6, Article 16 of the 1987 Philippine Constitution, tandaan nyo to, dito nabuo ang police. Nakalagay dito sa Constitution, sa Section 6, Article 16, 616, Section 6, Article 16, sa Constitution, the state shall establish and maintain one police force. So, ito yung nag-provide ng dahilan bakit ginawa ang police. Sa Constitution yan. One police force which shall be national in scope and civilian in character. So, headed by Chief PNP, sila, with the rank General, Police General. Then, ang kuha niya, ang star niya is 4-star. 4-star to. Then, with the term of office of 4 years. Okay pa ba tayo dyan? Yung mga nanonood dyan? So, sulat, comprehend. After isulat yung mga sinabi ko kanina. For example, yung mga difference between operation and administration. Yung lahat ng difference by using that na sinulat niyo yung mga two parang magkapareho na mga terms. So, you can analyze it during the board exam. Kasi, for example, ang board exam, basic lang ang tanong, pero ang nahihirapan kayo sa choices. So, dyan na magagamit yung analysis nyo. I-analyze nyo through comparing the terms. Kung ano yung hindi niya pagkapareho. Diba? Kasi tayo, yung iba, nag-aaral, hindi yan ginagawa na i-differentiate ang dalawang terms. Ano yung hindi pagkapareho ng dalawang parang magkapareho. So, for example, administration operation. Yung pag hindi nyo alam yan, patay kayo. Ano yung kaibahan ng administration and management? Diba? So, once we say administration, more on creating a policy. Diba? Pero under ang management, specific more on executing a policy. Meaning, ginagawa niya. So, need nyo yan. Diba? Differentiation. So, ito, national scope. Civilian in character. Then, na-amend man yung sa 855 di ba? So, the regulatory period. Ito. Police function. Ano yung mga function ng police? Enforce all laws. Ito yung ginagawa nila. And ordinances. Hindi lang batas pati yung mga ordinances relatives to the protection of lives and properties. Usually, ang mga ordinances, sa kwan mo to? Sa mga municipalities naman ng mga ordinance. Wherein sila yung gumawa ng mga batas dyan. Okay. Binigyan na sila ng power or authority kasi iba't iba naman yung kwan, di ba? Iba't iba yung mga problema in different communities. So, may kakayahan ang executive, local executive na ang local government na gumawa ng kanilang ordinance. Ano pa? Maintain peace and order. Function yan. So, make arrest, search and seizure, then investigate and prevent crime, then detain arrested person. Yan yung mga police functions. Ang mga freshman, ito yun pinaka-basic yan na trabaho ng police. Tandaan nyo,
i-screenshot nyo, isulat nyo. Pag-awayan nyo. I-share nyo sa iba. Di ba? So, ito yung binabalik-balik ko eh. Paano ba mag-prepare? Yung mga vlogger dyan, yung mga ka-review. I think yung iba ng mga lecturer, parang kinupyang ko na ito ang pag-prepare. First is knowledge. After knowledge, na-create or develop na ang cognitive domain, na-remember na, di ba? Then, hindi lang na-remember, na-comprehend ang information, hindi lang na-comprehend, na-apply sa different area ang information, hindi lang na-apply, na-analyze pa, kasi na-differentiate siya, na-evaluate pa. So, tapos ang cognitive. Diba? Ang cognitive is sa utak lamang yan. Kung sa utak lang, meaning sa mental aspect lang, hindi mo pa napalabas. So, dapat mong ilabas. So, dyan na madidevelop ang psychomotor mo. Paano mo ipalabas? Ay, bad. Paano mo ipalabas? So, isulat mo. Kasi, hindi pa yan hindi pa siya na sulat or hindi pa siya na create or na concrete sa mind mo. Kailangan mong isulat. Psychomotor. After psychomotor, i-share mo sa iba para ma-develop yung affective domain. Cognitive, psychomotor, affective domain. Yeah. So, yan. Remember, absorb. Pag ma-absorb na nasa mental make-up, isulat, skinomotor, gagawa ng physical activity para ma-re-echo yung na-absorb na information. After that, i-share. Yan yung process para sa preparation sa board exam. Ito, na-absorb nyo, di ba? Kasi, na-discuss ko, inihimay-himay natin to para ma-understand. Na-absorb nyo, after nyo absorb, isulat sa notebook. Magsulat kayo. Sulat, di ba? So, for example, na-discuss ko doon, ini-prevent mo based on the idea sa mga nag-exist na crime noong una. So, police function. Then, detain, arrested person. Yan yung mga function ng police. So, dito na tayo sa arrest. Under pa rin sa function ng police. Derived from the Latin word arrestare, which means cause to stop, or restare, meaning stay behind. So what is arrest actually? Is the taking of the person into custody, that the person, that he may be bound to answer for the commission of the offense. Na mapugos siya or mamandate siya na i-answer ano yung pag-commit niya sa offense, diba? So, bound to answer for the commission of offense. Pero pag na-aresto ka, hindi ibig sabihin na, mga freshmen, mga nag-review pa, mga second year, third year, fourth year, hindi ibig sabihin na pag na-aresto ka, guilty ka na. Bakit? Hindi pa na-trial. Dadaan pa yan sa prosecutor, sa korte, tsaka maging guilty. Diba? So, kung na-aresto, hindi pwede, kawatan mo na siya. Magnanakaw ngayon. Nang rape ngayon. Hindi pwedeng ganyan. Pag crime kayo, alam nyo na pag-arrest, taking into custody lang. Para na siya'y rights or authority that he may be bound to answer for the commission of the offense. Ma-answer niya. Pero not necessary arrest. The judge nyo na talagang siya ang nag-commit ng crime. Hindi ganyan. So, arrest is taking into custody. So, siyempre, pag mag-aresto ka, as general rule,